Thank you, Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na nakatunghay sa programa ng Daily Manna. Ako nga po pala ang inyong lingkod na magbabahagi ngayon, makakasama nyo sa magbahagi ng banal na salita ng Diyos, Sister Gina Doris po. At ang tema po natin sa umagang ito ay Trust in Tribe pa rin na hango sa awit 92 verse 12. Sabi dito, katulad ng palma, ang taong matuwid, tatag ang buhay, parang sedro, kahoy sa Lebano, talagang mainam. Ano po ba? Ang tao po ay maiyahalin katulad ng palma, may katangian na matatag at matibay sa gitna ng pagsubok at pagpapakumbaba at mapagbigay. Katulad ni Jesus, siya ang matibay na sandigan at pag-asa natin. Ang sabi po ng Roma 15:13, ang Diyos na nagbigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hallelujah. Sabi ng talata, siya ang taong matuwid, which is true. Ang sabi ng Lucas 23 verse 47. Ang taong matuwid, namumunga ng katwiran ni Kristo. Amen po ba? Yamang tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo at tayo ay bago ng nilalang, the old has gone, the new has come, kasabay nun kaakibat na yung dati nating pagkatao, dati nating pag-uugali, dati nating asal is binago na rin. Unti-unting binago or totally binago na dahil tayo nga ay isa ng bagong nilalang. Amen po ba? Ayan. Sabi dito sa Colossus chapter 3 verse 1, pagsumikapan ninyo ang mga bagay na nasa langit, nakasama si Kristo, mamuhay ayon sa bunga ng banal na Espiritu Santo. Ano-ano nga ba yung bunga ng banal na Espiritu Santo? Sabi po ng Galatians chapter 5, subalit ang bunga ng banal na Espiritu Santo ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Hallelujah. Ang bunga ng banal na Espiritu Santong ito, makita sa ating buhay. Sabi nga doon sa binasa natin na ito ay hindi pinapractice kundi intentional nating nasaing maipamuhay upang tayo ay maging matibay at matatag. Amen po ba? At ito ay namumunga into a natural process. Kusa itong namumunga into His own process. Ano pong ibig kong sabihin dito? The fruit of the Holy Spirit, ang tinutukoy nito is yung character natin. Character. Hinuhubog tayo sa pamamagitan ng katangiang ito. Itong fruit of the Holy Spirit. Kasi kapag tayo ay kapag hindi natin ito hindi natin to intentional o wala tayong hindi natin to dinidesire na gawin natin or i-apply natin ito sa sarili natin, hindi po tayo tatatag. Amen po ba? Kasi may process. Sa pagtatanim, kapag namunga ito, may dalawang klase ng result ng bunga. Una po yung
Una po yung normal process na tumutubo siya, namumunga siya kahit na hindi mo na siya alaga o whatever. Basta nakatanim siya sa magandang taniman. Nakalagay siya sa mainam na lupa, nakaugnay siya sa luntian at saka kumbaga magandang kalalagayan. Di po ba? Samantalang ang bunga ng artificial na process is sensitivity. Yung po bang tawag nito. Kumbaga sa Christian life natin, parang immature siya. Immature. Madaling masaktan at parang baby Christian na inaalagaan, inuunawa. Ang tunay na namumunga ng masarap ay ang nakaugat sa salita ng Diyos. Amen po ba? Ang pagkakaiba kasi ng artificial at dumaan doon sa process na totoong process, mahirap, yes. Mahirap po ang dumaan sa proseso, pero yun po yung dapat. Hindi natin siya pwedeng shortcut. Amen po ba? At ang bunga ng artificial is yung po bang madali kang matinag, madali kang sumuko, madali kang umayaw, madali kang masaktan. Yun pa yung sensitive sa lahat ng bagay. Yun po yung artificial na pag mo. Samantalang kapag yung totoong process na may intention ka na lagi mong na lagi nating hangarin na yung bunga ng banal na Espiritu Santo is makita sa atin, ay unti-unti natin itong na-apply sa ating buhay. Sa kapanahunan man at hindi, nakikita yung bunga na yun sa atin. Ano ba ibig sabihin ng kapanahunan? Kapanahunan na nasa gitna ka ng trouble, 'di ba? Hindi ka dapat yung reaction natin kailangan nating bantayan. Yung bang reaction natin is naayon ba doon pasok ba sa qualification o pasok ba sa salita ni Lord, pasok ba doon sa fruit of the Holy Spirit. Yun po yun, gusto ko i-emphasize. Sa bawat response po natin, sa bawat reaction natin, makita sa atin yung bunga ng banal na Espiritu Santo upang patuloy tayong maging matatag. Nakagaya ng puno na, alam mo yon, na patuloy na tumutubo at sa kapanahunan niya, nagkakaroon siya ng natural na pagbunga. Amen po ba? Sabi dito, ang nakaugat sa salita ng Lord ay nagmamature. According to Awit chapter 1 verse 3, sabi dito, namumunga sa kapanahunan. Amen. So, kapag may trouble, kalma ka lang. Kapag may problema dumating, hindi tayo nagpapanik. Kapag may mga sitwasyon na mahirap, nagtitiwala tayo kasi meron tayo may word of God tayo sa ating puso. Amen po ba? At ang lalagyan ko ng emphasize dito ay yung katapatan. Yung lagi tayong matapat kasi yun yung gusto ni Lord. Lagi tayong matapat sa maliit o malaki. Sabi ng Bible, dapat matapat tayo sa bawat pinagkakatiwala sa atin. Ang katapatan ay umaamin sa kahinaan sa harapan ng Diyos at ng sa tao. Umaamin sa mga kahinaan, umaamin sa pagkakasala, umaamin sa pagkakamali. Amen po ba? Halimbawa po, sabi po ng Santiago 5:16, kaya nga ipagtapat sa inyong kapwa ang inyong kasalanan. Laging talk to the person involved. Kung sino yung nakapanakit sa atin o sino yung mga taong involved, laging talk to the person involved.
para po maiwasan po yung mga bagay na hindi maganda. Sabi nga po ng Colossians 3:13, magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit sa isa't isa. Amin po ba? Hindi na po yung pinapatagal. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. Ang totoong namumunga ng sagana at hitik, yung marunong siyang magpakumbaba, siya yung magpo-first move, hindi dahil ikaw ang tama o siya ang mali o whatever it is. Hindi po natin pinag-uusapan dito kung anong dahilan, kundi ano po ba ang dapat. Lagi po tayong matapat. Amen. Katulad ng diba sabi dito, magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit sa isa't isa. Amen. Diba? Katulad ng katangian ni Jesus na mapagpakumbaba. Katulad din ng palm tree. Ang palm tree kasi dito sa atin is yung niyog, yun po ba? Kasi iba kasi yung palm tree sa ibang bansa. So, ito ang meron tayo dito. Sabi dito, kung napapansin nyo po, ang bunga nito ay nakayuko. Diba? Nakayuko siya. Although sa lahat naman ng bunga ng pinya pala yung yung nakaupo. Diba? Yung pinya, pinya, okra, ayun yung mga kapag namunga siya is nakatayo siya. Pero ang buko po o ang niyog siya ay laging nakayuko. Nakayuko siya. Amin po ba? At ito ay sinasalamin nito ang laging mapagpakumbaba anuman ang ating narating. Laging down ang kanyang mga paa sa lupa. 'Di ba? Ito yung nagsasalamin ng kapakumbabaan. Tama man tayo umali, lagi nating tatandaan na laging naroon yung pagpapatawad at pag-aayos. Kasi kung ano yung character po kasi natin, yun yung magre-reflect. Bago na tayo nilalak ng Kristo, kaya dapat may nababago sa atin. Sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, siyempre dinidesire din natin yan. Hindi lang basta pinapractice. Kasi kapag sinabing practice, may ending. Di ba? Bakit ka nagpapractice? Kasi pero kung ito ay ginagawa mo ng kusa na kusa din itong bubunga at kusa din itong uusbong na hindi mo namamalayan ay yung dati pala ako magagalitin, hindi na. Kasi siya kumbaga naisa sa pamuhay. Amen po ba? Tapos sabi nga po dito, parang wala na yata. Namumunga sa kapanahunan. Sabi dito, matibay ang mga ugat ng niyog at malalim ang paninindigan. Katumbas ito ng taong may matatag na prinsipyo at pananampalataya na nakaugnay kay Kristo. Yun po yung sinisimbolize noon. At hindi natitinag sa anumang impluensya, sa anumang bagay na nakakapag-impluensya. Ayun po sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 14, gawin mong bigkis ang katotohanan, 'di ba? Be kind to one another, 'di ba? Laging ang katotohanan ang siyang mamumutawi sa ating labi at laging nakatuon tayo doon sa katotohanan. Katotohanan is si Kristo ang katotohanan. Be kind to one another. Ang bunga ng Espiritu Santo ay maraming natutulungan, di ba? Maraming nagbibigay ito, maraming natutulungan mula sa ugat at dahon. Ang niyog ay
ay napapakinabangan, na maihalin tulad ito sa taong mapagkawang gawa at laging handang tumulong sa iba. Open arms, na may kusa siya. Tumutulong sa iba na walang inaasahang kapalit. Mag-alay ng kanyang oras sa iba para sa kapurihan ni Kristo Jesus. Amin po ba? At sapagkat ang lahat ay dahil lamang sa biyaya ni Lord. Amen. Ano pang katangian ng palm tree, bunga? Matigas sa labas, malambot sa loob, 'di ba? Matigas ang balat at baon nito ay matigas, ngunit ang laman nito ay tubig at malambot at masustansya. So, sana ganun din tayo na mga Kristiyano, 'di ba? Malaging malambot ang puso at masustansya. Ibig sabihin, nakaka-encourage tayo, 'di po ba? Masustansya ang ating symbolize ito ng taong mukhang matapang at istrikto sa panlabas na anyo, ngunit may mabuti at mapagmalasakit na puso sa kaibuturan. Yung po pala yun. Ibang mukha siyang strikta, pero ang kanyang puso is malinis at malambot, kumbaga a teachable heart, 'di ba? Pangalawa po, yung una kanina, ang tinutukoy dito is yung katangian ng palm tree na iniuugnay sa ugali at karakter ng mananampalataya. Yun po yun. So ito naman po sa pangalawa, sabi dito sa parang mga sedro, kahoy sa Lebanon, talagang mainam. Dito may specific pa talaga, parang sabi to, parang mga sedro. Sabi ganon. Ang ini-emphasize nito, mga anak ng Diyos. Amen. Spiritual. Tapos sabi, kahoy sa Lebano na lalong mainam. O, di ba? Kahoy sa Lebano na lalong mainam. Ang nakikita ko dito na kahoy sa Lebano, ibig sabihin, mga tagalangit. Tagalangit. Amen. May pagtukoy sa mga sumusunod na aral na ukol kay Jesus. Amin po ba? Kumbaga, may emphasis pa siya. Sabi po ng Pilipos 3:20, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy, hinihintay natin may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Amin po ba? Ang cedar ay punong kahoy na tanyag sa buong mundo. 'Di ba? Kung ang cedar natatanyag, ang Panginoong Hesus ay tanyag sa buong mundo o sa daigdig dahil sa kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Dahil sa dakila niyang pag-ibig. Bakit ko po nasabing dahil sa dakila niyang pag-ibig? 'Di ba? Kung alam po natin na ang buhay ni Kristo, inialay niya para sa atin. Amen. Hallelujah. Sabi pa dito, katangian na matatanyag din tayong kasama sa darating na panahon. Matatanyag din tayong kasama sa darating na panahon na kagaya ni Kristo. Kapag or if yung karakter ni Christ is maging karakter din natin. 'Di ba? We live like Christ. Ang tutularan natin sa kanya yung kanyang karakter, yung kanyang asal na nagalit pero hindi lubos sa kanya o hindi natural sa kanya yung magagalitin. Amen. Sabi dito, ito po yung katangian ng puno ng cedar. Maihahantulad ang puno ng cedar sa isang taong may matatag at paninindigan, marangal at
marangal na karakter at mabuting impluwensya sa iba. Yes, mabuting impluwensya sa iba. Kumbaga ang ating karakter is kakaiba. Hindi na tayo nakikiayon sa takbo ng mundo. Amin po ba? Meron na tayong pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at may pagpipigil sa sarili. Kapag ito po ay napagtagumpayan natin, tayo po ay nagiging matatag. Amin po ba? Sabi pa dito, ang sedro ay mabangong punong kahoy. Mayroon itong natural, malinis at matamis na amoy. Nagtataboy ng mga insect at saka yung mga peste, yung hindi ito mura yung yung parang salot sa pananim. Yon, nakakapagtaboy. Mga kapatid, naamoy ba sa atin ang pagiging followers ni Kristo na may natural na bunga ng banal na Espiritu Santo? May malinis na puso, may malinis na intensyon sa paggawa ayon sa kalooban niya, tulad ng puno. Ang tao ay nagpapakita ng katatagan sa mga pagsubok, nagbibigay proteksyon sa kapwa at nag-iiwan ng magandang reputasyon saan man tayo magpunta. Kasi po, we are representing Christ because we are the ambassador of Christ. So yung karakter ni Christ, nagre-reflect sa atin, kaya saan man tayo pumunta, meron tayong may impluwensyahan at meron silang nakikita sa atin na kakaiba. Amin po ba? Ang makita sa atin yung katwiran ni Kristo Jesus. Ang ating karakter ay may impact sa iba. Yes, yun po yun. Sabi pa, may matamis na amoy. Nakakapagpagaan pa ba tayo ng kalooban ng iba? Dala natin ang magandang balita ng kapayapaan. Amin po ba? Sabi nga, nag-iiwan ng magandang impression o alaala sa mga taong nakakasalamuhan niya. Yung bang meron kang agad meron kang magiging impart ka sa kanila ng the way na tayo ay nakikita, kumbaga yung pamumuhay na matuwid na katwiran makikita sa atin, at yun yung ang makita sa atin yung karakter na yun upang sila din mahikayat. Tama po ba? Isa pa, mapagkalinga at mapagbigay. Malalapad ang mga sanga ng cedar at nagbibigay ng lilim at kanlungan sa mga ibon at hayop. Katulad ito ng mga taong mapagmalasakit, handang tumulong at magbigay proteksyon sa mga taong needy or mga nangangailangan. Amen po ba? Tayo po ay, sabi nga, nabanggit ko kanina, tayo ay mapag-impluwensya. Hindi po tayo yung nai-impluwensyahan. Tayo po yung nakakapagbigay ng magandang halimbawa sa ating lipunan, sa lahat ng ating mga nakakasalamuha. Tulad ang cedar ay kilala din sa pagiging mataas at maringal. Sa tao ay simbolo ng kadakilaan ng puso at isipan, kung saan ang kabutihan ay kapansin-pansin. O, di ba? Kumbaga kakaiba kasi ibang kakaiba na nakakapanghikayat ka. Sa mundo kasi kakaiba kasi ugaling makamundo. Pero kapag tayo na kay Kristo, kakaiba yung karakter na nabibuild dahil sa biyaya ni Christ. Kumbaga maging kakaiba tayo sa karamihan. Nag-iiwan nga ng impact o nag-iiwan siya ng marka. Amen. Ng kabutihan. Sa tao ay simbolo ng kadakilaan ng puso at isipan, kung saan ang kabutihan ay kapansin-pansin nga, di ba? Ang cedar ay punong kahoy na pangmatagalang gamit. Dahil sa tibay nito, ginagamit din itong instruktura sa gusali. So, kapag ang mga matagal na
ang mga matatag na relasyon kay Lord, makikitaan po tayo ng iba't ibang katangian ng katulad ng palma at cedar bilang paghubog sa ating karakter. Amin po ba? Kapag po kasi nahakbangan po natin, mahirap na yung bang nafe-feel kasi tayo kapag yung fruit of the Holy Spirit hindi natin hindi po tayo perfecto na nakakasunod noon na ipapamuhay natin yung siyam na bunga na yon. At sa biyaya ng Diyos, sabi nga, naihanin tulad tayo sa mga punong ito na matatag kasi nakaugnay, kumbaga may matibay na pundasyon. Yun po yun, 'di ba? At ang karakter na ito, mabubuo ito dahil sa bunga ng banal na Espiritu Santo na makita sa atin na totoo yung tunay na process is nagaganap. Sabi ko nga kanina, yung tunay na process na mahirap pong dadaanan. Hindi pwede ang shortcut. Yung artificial pong sinasabi ko kanina, yun po yung shortcut. Kapag pag sinortcut mo ang process, ang result nun hindi maganda. Amin po ba? Amin po ba? Amen. Sabi nga po ng Colossians 3, chapter 12, yamang kayo'y hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal niya, dapat ninyong bihisan ang inyong sarili ng habag, kabutihan, at kapakumbabaan, kaamuan, at pagtsatsaga. Hallelujah! Bihisan. Talaga pong, kailangan. Di po ba? Kasi sa langit, maganda dapat ang asal at maganda ang karakter. Amen. So habang nandito tayo sa mundong ito, dahil hindi po ito yung ating tunay na bayan, dito pa lang po inaayos na po tayo upang tayo makarating doon sa langit kung saan naroon si Kristo, naroon din tayo. Pangako niya po yan. Pero syempre, may mga pagdadaanan tayo na para maging firm, sabi nga, ang katangian ng isang cedar na ito, malinis, makinis, matatag. O, di ba? Nakakatuwa nga po kasi, alam mo yon, narinig ko sa isang preacher na normal po na may kiskisan, pero dapat parehas kayong kumikinis. Ayun po ba? Magiging makinis lang kapag may bunga tayo ng banal na Espiritu Santo. Kasi doon nahuhubog yung tunay na karakter natin. Karakter na makalangit. Amin po ba? Kaya po, sabi po gusto na po magtatapos in my conclusion. Sabi po ng Galatians 5:22-23, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Sa isang tunay na mananampalataya na matagal na, nagiging matatag na dahil sa pamamagitan ng salita ng Lord at ng bunga ng banal na Espiritu Santo na kailangan, yun po yung makita sa atin. Nararapat na yun po. Dahil ang lahat ng ito ay makakamtan natin pag ito dinesire natin. Andyan lang yan, yes, nakikita yan, nababasa natin. Pero kung wala itong reflection sa atin, wala tayong desire para ma-process into a normal process ang the fruit of the Holy Spirit, hindi po yan lalago, hindi po tayo lalago. Amin po ba?
Kaya sa oras na ito, marami pong salamat sa bawat isa na narito. Ang aking pamagat po pala is building character. Amen. Building character into hard situation. Amen po ba? Lahat ng papuri ay sa Diyos lamang. So let us pray. Father in heaven, marami pong salamat sa amagang ito na naway ang aming napagsaluhan na salita mo, Panginoon, ay patuloy na lakaran po namin. Kung paano inahilin tulad mo kami sa isang puno na hindi natitinag at hindi nagmamalaki. Laging nakayuko at laging pagpapakumbaba ang naisin. At bigyan mo nga po kami, Panginoon, ng teachable heart na umamin, magpakatotoo sa aming sarili at higit sa lahat sa iyo, Panginoon, upang ang kapurihan at ang kagalakan, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na ang kagalakan, Panginoon, ng puso mo ang siyang patuloy naming mithiin o i-desire upang ikaw, O Diyos, ang mapapurihan. Marami pong salamat, Ama, sa umagang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa na nakakinig, nakatunghay sa programang ito. Ito po aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Isang mabiyayang araw at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay patuloy na magpalakasan at maging matibay po ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? To God all be the glory. Amen and amen.